Kung kaya ako pumasok dyan. Try natin naman. Hello mga be, maaga nga akong umalis ng araw na to dahil follow-up check-up nga ng kapatid ko. At dahil supportive nga ang daddy Jo ngayon eto at gising na rin siya para ihatid kami. Pagpasensyahan nyo na nga mga be kung hindi tayo nakakapagtuloy-tuloy ng bahay serya dahil nga maraming obligasyon sa buhay si ate girl. Char! Ito nga pala yung flashlight na gamit ko at kita nyo naman super liwanag niyan mga be. Hala si ate girl naglalakad lang sa dilim magpo-promote pa. Hoy, hindi ganun mga be at gagawan ko na nga lang yan ng separate promotional video. Kailangan nating magsipag at pagsabayin ng pagiging affiliate, content creator, nanay, asawa at kahit kapatid pa nga kasi gusto nating yumaman mga be. Hindi pa kakasali yung pagiging anak dyan dahil masakit na nga sa ulo. At habang wala pa talaga ay mas priority ko muna sa ngayon yung pamilya. Ang mahalaga nga para sa akin ngayon ay yung hindi ako nakakabigat at nakakatulong naman ako sa ibang paraan kahit papaano. Kaya sana nga i-bless tayo ni Lord sa mga ginagawa natin para naman mas makapag-share pa tayo sa pamilya at magulang natin. Anyways, ang dami na naman ng kwento ni ate girl at hindi ko nga namalaya na nakarating na kami dito sa pupuntahan namin. Pasado alas 5 pa nga lang ito mga be pero alas 8 ng umaga pa talaga darating si Dito nga pala mga be ay limited number of patient lang per day yung kayang i-accommodate. Minsan nga ay alas 8 pa lang ay puno na yun kaya need talaga na maaga pa lang ay nandito ka na. Kaya nga pinagbiis ko na lang yan siya at sabi ko ay dito na lang siya kumain para may pila na kami. May mga kainan naman dito sa paligid ng health center at share ko nga lang sa inyo mga ben na ang laki talaga ng tinipid ko dito kaysa nung nasa NCMH pa siya. Sa second floor nga pala yung check-up nila for mental health and around 6 AM pa lang sila nagpapaakyat dun. Alam nyo mga be, pinag-isipan ko pa if i-share ko dito yung tungkol sa kapatid ko. Open naman ako sa personal pero dahil eventually magiging part naman na kayo ng araw-araw ko, bakit nga naman hindi, diba? Diagnose nga pala yung kapatid ko ng schizophrenia at maraming tao ang hindi nakakaintindi nun. At early age of 18 nga mga be, hindi na good yung mental health niya, pero dahil wala naman kaming pampagamot that time, kaya hindi agad siya napatignan. Kaya ako nga din piniling i-share sa inyo to mga be, dahil gusto ko sanang maging aware tayo sa mental health issues katulad nito. Na hindi nga lahat ng tao sa paligid natin ay may kakayahang dalhin yung mga hindi magandang pangyayari sa buhay nila. Kaya imbis na pagtawanan at umusga, ay sana mas piliin nating umunawa sa pinagdadaanan ng iba. Ganun. Ang dami ko na naman ngang kwento at di ko na naman namalaya na tapos na yung check-up niya. Nakakatuwa lang kasi ang aga namin natapos ngayon dahil nung nakaraan nga ay lunch na nandun pa kami. Libre nga lang pala yung consultation dito mga be, kaya if you know someone na kailangan, madali lang itong puntahan. Sakay ka nga lang paalabang at pag nakita mo tong Alvarez Bike Shop ay baybayin mo lang yan at makikita mo na yun. Pabalik na nga kami nito at kahit 9:30 pa lang yan ay nahirit nga ng Jollibee yan shop. At dahil may kinikita naman na tayo kahit papaano sa pag-affiliate ay pinagbigyan ko na nga. Dahil nung nakaraan ay sa karinderya ko lang talaga siya binilhan. Pero sino ba naman kayang gaganaan sa taong lagi kang iniiwan dahil ang bilis maglakad? Kung kaya ako pumasok dyan. Try natin naman. Manahan mo ako ah. Una-una ka dyan eh. Kita nyo naman at mukhang wala naman siyang balak habulin ako mga be. Kaya eto nga, pumasok na din ako para makauwi na nga. Kumain nga lang kami dyan mga be at pagkatapos ay naghiwalay na kami. At dito naman nga ako sasakay malapit sa may Save More.